ako, hoping for the good news na ang sasabihin sa akin ng doktor is delay lang, normal sa lalaki yan na bata, pero hindi yun yung news kasi. Minsan kasi talaga, natitrigger din talaga yung patience ko sa kanya, kay Miggy. Minsan di maiwasan talaga na mapapalo ko siya sa puwet, ganyan. Pagkatapos nun talagang madudurog din yung puso mo na nasaktan mo yung anak mo sa ikli ng pasensya mo. Ang hirap kasi sa parents na yung anak mo hindi talaga nagsasalita. Kaya nung narinig ko yung diagnosis, sabi ko nga, Lord, palit na lang kami. I'm Mary Ann AI, 37 years old, as virtual assistant in profession. Then, my awesome child is Juan Miguel AI, 4 years old. Tawag po namin is Smiggy. Kasi may mga kasabay din po akong mga nagbuntis na kasing edad din po ni Miggy. Then, doon sa mga kwentuhan namin, naririnig ko na yung progress at saka milestones ng anak nila is hindi po ganun kay Miggy. Kaya po, nagtatanong ako sa kanila and then, napapaisip ako na, bakit si Miggy hindi pa nagsasalita? Una po, parang feeling ko lang siya, tulad ng daddy niya. Kasi yung daddy niya po is, hindi naman siya makwento. Typically po, tahimik lang talaga. Kaya sabi ko, siguro si Miggy, mana lang sa daddy niya na hindi talaga makwento. Pero, may mga part na din po ng brain ko na parang kakaiba. Kaya sabi ko, ipa-check na natin si Miggy. Although may mga nagsasabi na po sa akin na ganun talaga pag lalaki, delayed talaga sila magsalita. Parang ayoko namang hintayin yung ganong age para doon ko palang malaman na kung anong meron sa anak ko. Kaya po, nag-decide kami na ipa-check up na siya. Una po, dinala ko po siya sa pedian niya. Sabi niya, ano pa yung mga nakita mong signs kay Miggy? Sabi ko po, ang isa pang nakikita ko kay Miggy is yung parang frustration na dahil hindi po niya nasasabi or na-interact yung gusto niya pong sabihin, may mga tantrums. Nandun na po yung minsan nagwawala, na gumugulong, dahil verbally hindi niya nasasabi kung ano po talaga yung gusto niyang gawin or gusto niyang mangyari. Sabi niya is dalhin na nga daw po si Miggy sa specialist. And then, buti po at nakakuha din kami agad ng slot na na-check din po agad si Miggy. Actually, yung diagnosis lang po kay Miggy is pinalaro lang siya ng pinalaro talaga ng doktor. And then, after po pinalaro siya after siguro 2 hours, yun, brinake na po sa amin yung diagnosis. Ang sabi niya po sa amin is, yun nga po, meron nga pong ASD yung anak namin. Siyempre, first word na marinig ASD, ano yun? Sabi, ano yun, Doc? Yun nga sabi niya, yung si Miggy is my autism. Alam mo yung parang kang binagsakan ng 7 langit, yung nalalamig ka or parang hindi mo alam kung ano yung magiging reaction mo ng time na yun. Kaya hindi naman ako umiyak kasi na siya meron na akong clue na bago pa ako pumunta doon, meron ng something percentage sa utak ko. Pero hoping for the good news na cross fingers lang ako na ang sasabihin sa akin ng doktor is delay lang, normal sa lalaki yan na bata, pero hindi yun yung news kasi. Physically, nakakapagod talaga kasi siya. Kasi hindi sila yung typical na bata na isang sabi mo lang, okay, go to CR, shower na tayo. Hindi minsan kasi talaga, natitrigger din talaga yung patience ko sa kanya, kay Miggy. Minsan di maiwasan talaga na mapapalo ko siya sa puwet. Ganyan. Pagkatapos nun talagang nakakaawa din talaga, talagang madudurog din yung puso mo na nasaktan mo yung anak mo. Alam mo dahil lang sa ikli ng pasensya mo. Kaya si Miggy kasi hindi siya hihinto ng iyak hanggat di ako nagsosorry.
Kaya nag-ano ako sa kanya, nagkikis ako sa kanya, sorry Miggy, mommy will not do it anymore. Okay na, punta na tayo sa CR, okay? Yan. Doon na siya doon na siya tatahan at pupunta na. Yung pong sa therapy naman po ni Miggy is siguro thankful na din ako. Although naging trials po siya ng family namin, pero yun din po yung naging reason kung para po mag-work hard pa kami. Yung pong kasing si Miggy, dahil po hindi naman talaga namin siya financially, hindi namin talaga maibigay lahat ng therapy na ina-advise sa kanya ng doktor. As a parents po talaga is kailangan ko din talaga mag-search ng mga possibilities na, alam mo yung mga community, and then maghanap ka ng mga apps. Nakita ko po yung interview talaga ni Sir Vincent na tungkol po dun sa Milo. Kaya medyo na-intriga ako na, ay may ganito pala. And then, yung po niya, yung algorithm, palaging nag-aano sa wall ko. Nagkaroon po ako ng encouragement na i-message yung Facebook page na yon. And then, masyado akong natuwa kasi ang nag-reply sa akin, si Sir Vincent mismo, nagpakilala po siya na siya po yung CEO ng Milo. Kaya parang na-overwhelmed po ako. And then, nung time po na yun na-download ko po yung Milo po. And then, napanood ko na kay Miggy araw-araw. Nandun din po yung yung interaction niya doon sa videos na nandun sa application. Buster. Very good, Miggy. Nasusundan niya talaga yung mga nandoon sa video. Kaya minsan po sa umaga, pag lumalabas kami doon sa terrace namin, siya na din nagsasabi na, I hear a loud dog. Yan. Kaya parang yung mga ganong milestones at saka mga konting sentence na masasambit po niya is matutuwa ka na din talaga as awesome parents. Dito kasi sa atin sa government talaga, parang wala pa akong nakikitang, or baka wala lang ako natatagpuan na support system galing sa mga LGU natin. Kaya sana po mas malawak pa sana, mas maraming doctors, and then at the same time, yung mga facilities sana na mga check-ups or mga therapy center, sana may percentage na mapalower yung price. Kasi for typical families po dito sa Philippines, medyo pricey po talaga siya. Kaya kung hindi ka din po talaga financially stable, yun pa lang pong pagpapadiagnose sa anak mo, hindi mo na siya ipa-priority kasi medyo may kamahalan din po talaga yung pagpapa-check up. Naging habit na natin or expression natin, sabihin natin na autistic o kaya naman ano ba yan? Parang autistic naman, yun. Pag wala kang knowledge or wala naman talagang connection sa iyo, yung mga ganong word, baliwala siya. Pero pag isa sa mga family mo is may ganong diagnosis at marinig mo yung ganong salita, medyo may kurot talaga siya. Mostly lang talaga nag-misbehave si Miggy sa simbahan. Kasi tumatakbo sa aisle, sumisigaw. Yun minsan may mga time na special mention na kami ni Father dahil doon sa pagtatakbo ng anak namin doon sa simbahan. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, gusto ko magpalit na lang kaming dalawa. Kasi sa ganitong age ko, kaya ko na mag-cope. Kaya ko nang harapin kung ano man yung magiging, kumbaga kung ano man iba to sa akin ng tao. Kaya ko eh. Pero sa edad ni Miggy, parang parang yung fear na, kakayanin niya ba? Or, ang hirap kasi sa parents na yung anak mo hindi talaga nagsasalita. Kaya nung narinig ko yung diagnosis, sabi ko nga, Lord, palit na lang kami. Willing naman akong, for example, as in totally maging pipi ako, kaya ko naman mag-cope na. Pero yung anak ko, mahirap kasi talaga na totally wala kang maririnig sa kanya or hindi mo alam kung ano nararamdaman niya. Yes po, pipiliin at pipiliin ko pa rin si Miggy. Kasi po, masasabi ko talagang si Miggy is blessing in disguise talaga sa aming pamilya. Kasi dahil po kay Miggy,
mas nakikita po namin yung ano namin as family, kung gaano po kami ka-strong. At the same time po, mas nakikita namin yung may mga hidden talent pa pala kami. And then dahil din po kay Miggy is nagkaya ko pong mag-career transition. At dahil po doon kay Miggy is nagbukas po sa akin yung freelancing world. Kaya sa ngayon po, masaya akong nakatawid ako sa freelancing, na work from home ako, na nagtatrabaho ako sa bahay, na okay po yung career ko. At the same time po, si Miggy nasa likod ko lang naglalaro, nakikita ko po siya. Kaya para po sa akin, si Miggy po is blessings para po sa akin. Miggy, what did you see? I see green circle. Green circle. Very good. Yung ma-advise ko doon sa mga parents na may pinagdadaanan po ng tulad po sa akin is maniwala lang po. At saka ako naniniwala talaga ako sa anak ko na he will be able. Alam ko malayo pa, pero malayo-layo na din naman ang nailakbay niya. Sa ngayon po, mahirap siya emotionally, physically, tsaka mentally po. Pero kakayanin po talaga. Kaya. Just have faith. Talaga. Tas maniniwala tayo sa anak natin na hindi man sila nakakapagsalita, wag natin i-underestimate. Nakakaintindi po talaga sila. Awesome Stories is supported by Milo Speech Buddy. Download now and get your free trial for the month of April.